kanyang tanglaw, liwanag, kailangan ang Israel ay bumangon din at maglingling. Tayo po bilang mga Kristiyano ang bagong Israel, kaya mga kapatid sa pananampalataya, arise and shine because our light, Jesus the Christ, has come. Yung ating aralin ay kwento ng Pasko mula sa aklat ni Mateo. Pero papansin natin na napakaikli yung kapanganakan. Hindi man binanggit lamang na nung pinanganak na yung sanggol, pinangalanan ni Jose na Jesus. Ang kwento ng Pasko sa aklat ni Mateo ay mula sa punto de vista ni Jose. At gustong ipakita ni Mateo dahil si Mateo ay isang Hudyo na sinulat ang kanyang ebanghelyo para sa kapwa niyang Hudyo. Para kapwa niyang Hudyo ay maniwala na si Jesus ang katuparan ng mga pangako na matatagpuan sa kanilang Biblia. No? Ang kanilang banal na kasulatan, ang ating tinatawag na lumang tipan ngayon. Noong panahon ni Jesus, wala pang bagong tipan, ginagawa pa lang yung kasaysayan, mga isusulat doon. Ang hawak ng mga Hudyo ay yung kasulatan nila, banal na kasulatan nila na tinatawag natin ngayon lumang tipan. At ito ang kanilang basehan para ang kanilang pag-asa na magkakaroon sila ng Mesyas. At gustong pakita ni Mateo na si Jesus nga ang katuparan ng mga pangako at mga propesiya sa lumang tipan. O sa tinatawag nating lumang tipan na para sa kanila, yun ang kanilang banal na kasulatan. So, makikita natin dun sa ating binasa na binanggit ni Mateo yung bahagi na sinulat ng isang propeta. No? Actually, si Propeta Isaiah ito. No? Kung kayo ay dumadalo sa simbang gabi, mapapansin ninyo na ating ginamit ng 3 beses yung tekstong yun bilang ating tawag sa pagsamba. Na mga anak ang isang birhen at siya ay papangalanan ng yung kanyang anak ay papangalanan ng Emmanuel at ang Emmanuel ay ibig sabihin kasama natin ang Diyos. God is with us. Inaasahan nila na tagapagligtas nila ay mula sa angkan ni David. Kaya kung ating balikan yung nauna dun sa verse 18, no? Yung verses 1 to 17, ito ay tala-angkanan. Tala ng mga angkan mula kay Abraham hanggang kay Jose, na pinapakita na si Jose ay bahagi ng angkan o linya ni David. Ngayon, ang mga Hudyo ay patriarkal. Ang nasusunod ay ang lalaki. Kaya kung mapapansin ninyo, doon sa kwento ng pagpapakain ng 5,000, hindi binilang ang mga babae. Sorry mga girls. No? Yun yung katotohanan na kailangan natin harapin. No?
Pero dahil ang Hudyo ay patriarchal, no? Ang binibigyan diin ay ang lalaki, makikita natin na pati yung punto de vista ng kapanganakan ni Jesus ay sa lalaki. At kahit si Jose ay hindi niya pisikal na ama, dahil hindi naman siya nakabuntis kay Maria, si Jose ang nagpangalan at sa bata at yung kanyang saling lahi ang ginamit para patunayan na si Jesus ang pangako na binasa o pangako na binanggit ng mga propeta. Very familiar sa atin yung kwento. Nakatakdang magpakasal si Jose at si Maria. Ngunit bago sila kinasal ay natuklasan na buntis si Maria. Bagaman hindi nila alam o hindi alam ni Jose na ang kanyang pagkabuntis ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, kung ang inyong mapapag-asawa ay hindi nyo pa nasipingan pero buntis, ano bang iisipin ninyo? Siyempre, may ibang nakabuntis. No, maalala ko kabataan na, isa sa aming mga ate, na, ano bang term doon? Kalimutan ko yung term na ginamit ko. Nagkasandali, hanapin ko. Yung kanyang boyfriend ay napikot. No? Ibig sabihin, malikot yung boyfriend niya. Paano na makapagpikot ng mga bata? Wala namang mga bata dito. No? So, for adults only, usapan natin ngayon. Kung napikot yung lalaki, sabi, malikot siya. Dito sa kaso niya, kaso ni Jose at ni Maria, ang isip ni Jose, malikot si Maria. Walang ibang conclusion, di ba? Saan ba lang galing yung buntis? Kahit ngayon, yung mga iba ayaw maniwala na tunay na virgin birth, yung kapanganakan ng ating Panginoon. Ngayon, ang sinabi ng ating teksto, matuwid si Jose. Ayaw niyang ilagay sa kahihiyan si Maria. Kaya naisipan niya na hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Hindi niya ihaharap sa korte, hindi niya ihaharap sa mga matatanda. Ayaw niyang mag-cause ng skandalo. Ayaw niyang mapakiyasi sa harap ng ibang tao si Maria. Ang ibang tao ay magwawala. Diba? Pag nalaman nila na ang kanilang kasintahan ay nagdadalang tao, alam nila na hindi kanila dahil hindi pa nila nasisipingan ang kanilang asawa o ang kanilang kasintahan. So pag tayo ay inagrabyado, may mga tao na mag-iiskandalo, magwawala, magtatantrum.
mag-Trump. Mahilig si Trump magwala eh. Mag-tantrum. At bilang ganti, papahiyain nila yung kanilang katunggalin. Kasi pumunti siya, ibig sabihin, taksil siya. So, papahiyain ko na lang. Pero, iba si Jose. Handa siyang protektahan ang mukha ni Maria. Handa siyang protektahan ang imahe ni Maria sa harap ng iba. Kahit agrabyado siya sa nangyari, handa siyang isang tabi ang kanyang sarili, ang kanyang kahihiyan. At sa karakter na nakikita o nakikita natin kay Jose, karapat-dapat lamang siya na maging ama-amahan sa lupa ni Jesus. But handa siya ipagtanggol ang ina ng bata. At tamang-tama din siyang nag-protekta ng sanggol. Protektahan niya ang ina, bagaman hindi na niya kinin ang sanggol, handa din siyang protektahan ang sanggol. Nakita natin ito nung pinalak ni Herodes na patayin ang sanggol. Tinakas siya ang ina pumunta sa Egypt. Ang pag-ibig ay handang isuko ang sarili para sa kapakanan ng iba. Kaya ang ikaapat na kandila ng pagtatan, kasi hindi ngayon, kandila ng pag-ibig ay kandila ni Jose. Kung ang rosas na kandila na nagsisimbolize ng kagalakan ay kandila ni Maria, ang ikaapat na kandila ng pag-ibig ay kandila ni Jose. Alam din natin na habang pinag-iisipan ni Jesus ay ni Jose na hiwalayin niya si Maria, nagpakita sa kanya sa isang panaginip ang anghel. At dininaw ng anghel na ang dinadalang tao ni Maria ay pinaglihim sa pagpapagitan ng banal na Espiritu. Kaya sinabi sa kanya, huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. At in-explain ng anghel yung halaga ng dinadalang tao ni Maria. Sabi niya, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang makasalanan. Kaya, pinilihan siya ng anghel na pakasalan na pangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus o Yeshua sa Hebrew. Ang kahulugan ng pangalan ito ay God saves, nagliligtas ang Diyos. At dinilaw, nabanggit natin ngayon na kanina, dinilaw ni Mateo na ang mga pangyayaring ito ay katuparan ng sinabi ng propeta. Paglilihi ang isang berhen, magsisilang ang isang sanggol na lalaki, tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ano ang kailangan natin para makumbinse na si Jesus ang ating tagapagligtas? At paano tayo tutugon? Lahat tayo may kasaysayan
lahat tayo may before. No? At kung tinanggap natin si Jesus, meron din tayo after. Pero paano tayo makakarating doon sa makilala natin si Jesus? Ano ang kailangan magkumbinsi sa atin? Marahil yung iba sa inyo, narinig na yung aking kwento, pasensya na ako. Yung aking kwento ay aking uulitin. No? Bakit kung hindi magulit ang bawat detalye. Ngunit, bata pa ako, natanim na sa aking isip na ang buhay ng isang Kristiyano, ang buhay ng isang nakakilala kay Kristo, ay isang buhay na buhay, ganap, kasiyasya. Hindi siya pamumuhay lamang ng pangkaraniwan, kundi extraordinary. Marami akong narinig ng mga patotoo. At ang tanong ko, totoo kaya? Isang tanong ko, totoo kaya? Kasi hindi ko naranasan yung sinasabi nila. Kaya po, nagpinata ako, hanggang natuklasan ko ng aking kulang ay pagsubok. Ngunit, maraming mga bagay sa buhay ko na ayaw isuko. At hirap ako isuko. Maalala ko, minsan, nag-children's camp kami, district superintendent pa ako doon. Merong rappery. Akit ka sa tore, tapos bababa ka sa lubid. Ako yung nahuli dun sa taas. Nung bababa na ako, alam mo na dapat bitawan yung lubid para makababa. No? Ngunit, kahit gusto ko, ayaw bumitaw yung kamay ko. Hawak siya. Alam ko na, theoretically, hindi ako mapipinsala, hindi ako mahuhulog kung gagawin ko yung sinasabi ng yung mga tumutulong. Ngunit ayaw kong bitawin yung kamay ko. Pero kahit anong gawin ko, ayaw kong bitawin yung kamay ko. Parang yun yung naging spiritual na experience ko. Ayaw kong bitawan yung control ko ng buhay ko. Hanggang dumating sa Christmas Institute, unang Christmas Institute, second year college na ako. Nakakapwento kaya dito na sa bakit umabot ng second year college bago. First year pala, bago ako Christmas Institute. Pero para sa mga nakakilala kay Ate Lloyd Galindo, siya yung salarin kung bakit ako nag-Christmas Institute. At on December 27, may kababaihan na nagpatotoo, si Tita Mila Perez, taga-sector ko siya. Nakwento niya kung paano niya naisuko ang kanyang buhay sa Panginoon. At habang nagkwento siya, biglang dama, eto na. At daman ko na inakap ako ng Panginoon, ginalutan ako ng liwanag na hindi ko maintindihan. Daman ko na ako ay kanya. Sa isang napakalalim, napakatalim na paraan, siya ay akin. Daman ko rin na hindi na sumasayang yung aking mga paa sa sahig. At hindi sa aking panahon, hindi sa aking kakayahan, ginawa ng Diyos. Bawat isa sa atin, iba't iba ang kwento, iba't iba ang kailangan, iba't iba yung tinatawag na key love doon sa aming pinagkalingan, kung saan ang misyon ng aking ama. No? Malaki yung ilog, no?
at kung minsan yung mga troso ay pinapaalon sa ilog. Doon sa Red Dead River, dahil sa laki ng ilog, hindi nagkakaroon ng logjam. Pero may mga ilog kung saan nagkakaroon ng logjam at pinapaalon nila ang mga troso. At yung mga bihasa sa pag-unlock ng logjam, meron tinatawag na kilat. Alam nila kung alin yung gagalawin, alin yung aalisin para yung buong mga troso ay mapaalon ulit. Sa bawat buhay natin, merong susi para ma-unlock yung logjam kung sakaling may logjam sa buhay natin. Kung yun yung karanasan mo na merong pumipigil sa akin para maging ganap yung aking pagsuko, tingin mo sa Panginoon, Panginoon, di ko kaya, kayo ang siya gumawa. Nagtiwala si Jose sa sinabi ng anghel. Hindi siya nagtanong, bakit ako? Hindi siya nakatuwiran, ang hirap paniwalaan ang sinasabi mo. Imposible yan. Kailanman hindi ako nakarinig na may nabuntis, hindi lang lalaki, hindi lang banal na espiritu. Paano nangyayari yun? Nagtuwa na siya. Sinuko niya ang kanyang sarili doon sa pinagkagawa ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng anghel. Tinanggap niya ang tungkulin na inatang sa kanya ng Panginoon. Kaya pagising niya, pinakasalan niya si Maria. Sumunod siya sa tagubilin ng anghel. Hindi siya ng dalawang isip gawin ang tagubilin na ito. Agad siya kumilos, sabi nga, pagising niya, pinakasalan na niya. Siyempre, konting pangyayari sa pagitan doon, pero doon sa ating kasaysayan, nakita natin na wala nang pumigil sa kanya para magtiwala siya, sumunod siya. At bagaman pinakasalan niya si Maria, ginalan niya siya at hindi niya sinipingan hanggang hindi nanganak si Maria. Sa kabila ng pag-iwas ni Jose sa kanyang karapatang na magsiping sa kanyang asawa, pinupad ni Jose ang kanyang tungkulin sa bata. Siya ang nagbigay ng pangalan sa sanggol ayon sa tagubilin ng anghel. Tungkulin ng isang ama na pangalanan ang anak. Sa kanilang kultura, lalo na dahil ito ay patriarchal. So pagbigay ni Jose ng pangalan kay Jesus, inangkin niya na siya ang ama ng bata. Inangkin niya bilang kanyang sarili si Jesus. Parang ang Diyos Ama na umaangkin sa atin na sariling Kanya pag tinanggap natin ang kanyang anak si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Gaya ng aking kwento ng aking sarili, dama ko talaga yung pag-angkin niya sa akin bilang kanyang sa mataling, malalim na paraan. Sabi ni Juan sa kanyang ebanghelyo dun sa unang kabanata at ikalabing-tatlong talata, ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya
kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay maging mga anak ng Diyos hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa salin ng New International Version, to those who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God, children born not out of natural descent, nor human decision, nor a husband's will, but born of God. Yun tunay na Pasko. Tayo ay panganak dahil pinanganak, ipanganak muli dahil pinanganak si Jesus sa ating puso. Sino si Jesus sa inyo? Ano ang kailangan niyo upang maunawaan na siya ang sugo ng Diyos na Mesyas na magliligtas sa atin mula sa ating kasalanan? Handa ba tayong isuko ang ating sarili sa Kanya at tanggapin siya bilang personal na Panginoon tagapagligtas na mananahan at manahari sa atin? Doon sa isang simbahan ng ating pinaglingkuran, meron isang kabataan, andun anak ng tubero. So, andun lang siya sa kanto. Tuwing dumadaan ako doon sa kanila, pinayaya ko na sumali sa kabataan, magsimba. Taga siguro mga 2-3 taon na iniiwasan niya yung anyaya. Pero minsan, kapag din siya, hindi ako nakapagpagpig sa kanya, kundi isang kabataan din ay nakapagpagpig sa kanya. Hanggang dumadalo siya sa gawain ng kabataan, nag-a-attend siya ng mga summer camp ng kabataan, Christmas Institute, hanggang dumalo siya sa confirmation class. Ang bahagi ng confirmation class, sinisigurado ko na nakikilala nila ang Panginoon. Kaya, tinanong ko siya, handa siyang tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Nadalangin siya na panalangin ng pagtanggap. Nung nagawa niya yun, nakatingin lang siya sa sahig. At ang tagal ng tahimik hanggang kinabahan ako, sabi ko, okay ka ba? Sabi niya, kung alam ko lang ang ganito, sana noon pa ako sumagot sa iyo, noon ko pa nakilala ang Panginoon. Nakita natin sa tauhan ni Jose ang isang lalaking handang makinig sa piling ng Panginoon. Handang isuko ang sarili sa kalooban ng Diyos kahit may sakripisyong kailangan gawin upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Nakikita natin sa Kanya ang isang lalaking marunong magmahal at sa Kanyang pagmamahal ilagay ang kalagayan ng Kanyang minamahal na una kaysa sa sarili niyang kalagayan. Nakikita natin ang isang taong handang gamitin o handang magpagamit ng Diyos, handang maging instrumento ng layunin ng Diyos sa lupa. Sa pagsiyasat ninyo ng inyong sarili, kumpara kay Jose, ano ang magiging grado ninyo? 10 out of 10? O iba? Handa ba kayo makipagdiin sa Panginoon upang marinig ang Kanyang tinig? Handa ba kayo unahin siya at ang Kanyang kagustuhan bago ninyo pagbigyan ang inyong sarili? Handa ba kayong isang tabi ang inyong mga
katwiran at excuses upang pagbigyan ang ating Diyos ng lubusan. Handa ba kayong mahalin ng kapwa? Kung kanino kayo madadala ng Panginoon na pag sa atin ngayon. Meron tayong mga inahatas ng Diyos sa atin na ikaw ay magdala ng mensahe dito sa tao ito, ikaw ay magdala ng mensahe dito sa tao ito. Handa ba tayo ipakita ang pagmamahal kagaya ng pagmamahal na pinakita natin ng ating Panginoon sa krus? Maligayang Pasko po sa ating lahat.